Tuloy na sa Pebrero ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity. Ito ay matapos ideklara ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit o kaya ng dating Pangulo na humarap sa pagdinig sa ICC. Kaya unang balita si Salima Refran. Sa February 23, matutuloy na ang confirmation of charges hearing para sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Yan ay matapos makita ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit o nasa maayos na kalagayan si Duterte para makibahagi sa pre-trial proceedings at maging sa mismong pagdinig. Ito ang desisyon ng pre-trial chamber matapos mabusisi ang report ng tinalaga nitong panel of independent medical experts na sumuri kay Duterte. Matatanda ang pinagpaliban ng confirmation of charges hearing na dapat sana ay noong Setyembre ng nakaraang taon dahil sabi ng kampo ni Duterte ay hindi siya fit to stand trial. Git noon ng depensa, lumalala ang medical situation ni Duterte at nahihirapan ng maunawaan ang ebidensya laban sa kanya, maging intindihin ang mga direktiba ng kanyang mga abogado. Sa 25 pahinang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, nakitang epektibong naipatutupad ni Duterte ang kanyang mga procedural rights at makakabahagi sa pre-trial proceedings. Sinuri si Duterte ng isang forensic psychiatrist, isang neuropsychologist at isang neurologist. Naniniwala ang panel na may mental capacities ang dating Pangulo na maunawaan ang hinaharap ng mga kaso at ebidensya, pati na rin ang magiging proseso at posibleng kahinatnan ng pre-trial proceedings. Sabi ng Pre-Trial Chamber 1 na sa legal na mga prinsipyo, hindi naman daw kinakailangang nasa highest level ang kahit na sinong sospek. Maaabot raw ang requirement basta't nariyan daw ang mga kapasidad at tinitingnan ito sa pangkalahatan at sa makatwirang paraan at may gabay ng kanyang mga abogado. Maglalabas naman ang Pre-Trial Chamber 1 ng schedule at direktiba para sa pagdinig. Samantala, mananatiling nakakulong si Duterte sa ICC Detention Center matapos ang periodic review ng pagkakakulong nito. Wala raw nakitang bago o nabago sa katayuan ni Duterte para hindi na kailanganin ng pagkakapiit. Ang report naman sa kalusugan ng dating Pangulo, hindi raw sapat para baliktarin ang naunang desisyon ng ICC na ibasura ang hiling na interim release. Nakaharap si Duterte sa crimes against humanity, bunsod ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Dismayado ang kampo ni Duterte sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Ayon sa abogado ni Duterte na si Atty. Nicholas Kaufman, hindi sila pinigyan ng ICC judges na magpresenta ng mga obserbasyon na medical experts na kinuha ng defense team para suriin ang lagay ni Duterte. Iapila raw nila ang pasya ng Pre-Trial Chamber 1 at igigit na hindi nabigyan ng due process ang dating Pangulo. Maglalabas ng demand letter ang Department of Public Works and Highways sa kumpanyang New Big 4J Construction kaugnay sa dalawang substandard ng flood control project sa Barangay San Andres, Nauhan Oriental, Mindoro. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ipaayos sa kumpanya ang dalawang proyekto na parehong may halagang mahigit 200 milyong piso. Sakop pa raw ito ng warranty. Posible raw kasuhan ang kontratista, pati ang iba pang sangkot sa proyekto dahil sa palpak umanong pagkakagawa. Patuloy pa namin kinukunan ng pahayag ang New Big 4J Construction. Completed na yung proyekto, nasira, kailangan panagutin ng contractor yan. So, siya magpapagawa, siya magpapaayos. Pero, ngayon na nakita natin na substandard din, kailangan imbestigahan na yan. And most likely, kakasuhan din natin yung kontratista at saka yung mga involved. Inihahanda na rin ng DPWH ang kaso laban sa mga opisyal at kontratistang sangkot sa isang flood control project sa barangay Candating sa Arayat, Pampanga. Ang kay Dizon, mali ang disenyo nito, pati ang pagkakagawa. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Edmari Construction, ang kontraktor ng nasabing proyekto. Halos tapos na ang partial committee report ukol sa mga pagdinig ng Senado sa questionableng flood control projects.
Ang kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, may 2 o 3 pagdinig pa ang komite. Pero wala pang naitakdang schedule. Pag natapos yan, pwede na raw paikutin ang report para papirmahan sa ibang senador. Kaugnay naman sa mga resource person na hindi dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang linggo at inisyuhan ng show cause order, maaari na raw silang i-cite in contempt dahil sa paulit-ulit na pag-i-snub sa komite ayon kay Lacson. Well, right for contempt. Pero kailangan magkaroon ng hearing to formally cite them in contempt. Practically lahat kasi sabi ko, explanation nasa abroad. So hindi naman siguro acceptable yun. Others are in the hospital. Nakatanggap ang pulisya ng 40 tips tungkol sa posibleng kinaroroonan ni Atong Ang, na wanted sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, natanggap nila ang mga ito sa hotline numbers na kanilang inilabas. Sa ngayon, bigo pa rin ang mga otoridad na makita si Ang sa 14 na lokasyon na kanilang hinalughog. Samantala, ipinasampina ng CIDG ang nagnotaryo sa Affidavit of Loss na isinumita ng kampo ni Ang kaugnay ng isa manong nawawalang baril. Gustong malaman ng CIDG kung ang affidavit ay ginawa bago o pagkatapos ilabas ang warrant of arrest laban kay Ang. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.